Eto, oh. Dalawang litrato po yan, yung isa sa Davao City. Ang tumutulong po ay ang Angat Buhay. Angat Buhay kay Lenny Robredo po yan, ha. Itinatag yan noong July 2022 na ang founder is si Lenny. So, ayan, Angat Buhay. Namigay po sila ng malinis na tubig na inumin at meal. Samantalang itong nasa dahig, ayan po, nagpapakain sila dun sa mga taong busog na, may mga trabaho, at may pambili ng pagkain. Ano pong pagpapala ang hinihintay nyo sa ating sa may kapal? Kung ang mga pinapakain nyo, yung mga taong may pambili ng pagkain, mga busog, yung kayang bumili, may mga trabaho. Samantalang itong mga nagiiyakan, nagmamakaawa, walang trabaho, nawalan ng bahay, humihingi ng tulong, hindi nyo kaya mag-ambag-ambag. Hindi nyo kaya mag-ambag-ambag para kahit $5 lang, $10, di ba? Kahit nga $100 each, kayang-kaya nyo. Ewan ko na kung kaya po nila, ha. Hindi ko nga maintindihan, eh, 'di ba? Ah, Nagpapakain sila araw-araw. Yung iba wala naman mga trabaho, nakatambay lang sa harap ng ICC. Disclaimer po, alam naman po natin 'yan, 'di ba? Sinabi yan ni Serang Palakat na may budget, may allowances, may pondo. At ang may hawak niyan is si Alvin. Yes, disclaimer po. Galing kay Serang Palaka. Na kaya nga di ba nag-away-away diyan kasi parang iniipit ni Alvin yung budget, tinitipid kasi ganyan. Kaya hindi ako naniniwalang yung mga pagkain na yan. Yung mga tambay na Pilipino na nandyan araw-araw, walang trabaho tapos nagdadala pa ng pagkain. Hello. Kaya nga po yung iba diyan dinadayo yan para makain po nila yung gusto nila. Para makain po nila yung gusto nila na Filipino po. Disipin yung baboy dyan. 1,600 ba? 1,600, di ko alam kung ilang grams. Kung 1 kilo ba yun or half kilo. Parang half kilo lang nga yata 1,600. Yung pork nila dyan. Kaya hirap, kaya yung iba nandyan nakatambay sa harap. O kaya pagtapos ng trabaho nila, ng mga part-time nila nandyan, na pupunta sila dyan para makakain. Alam mo, hindi niyo ba napapansin? Mas galante ang mga taga Middle East kesa sa mga bandang Europe. Kasama po USA dyan, tsaka Canada. Mas galante mas magastos ang kaming mga taga Middle East kesa sa kanila. Kasi siguro sabi nga nila tita, nila uncle is kasi doon work is work. Kada oras pinagtatrabahuhan mo, pinaghihirapan mo. And wala silang doon eh. Wala silang parang ba yan? Siguro kung lalabas sila ng bansa, doon lang sila magkakabuhay. Diba? Wala talaga sila, or may community sila. Ganun lang, doon lang sila magkakabuhay. Pero, kasi dito sa Middle East, na-enjoy mo yung sahod mo and at the same time, yung buhay mo. Kasi dito madali mag-tour. Madali mag-tour, Asian tour, Europe tour, madali po, napakadali. Madaling bumili ng sasakyan, madaling bumili ng mga alahas. Kahit every week ka mag-hotel, mag-out of town, kahit 2 times a week, 3 times a week kung kaya ng budget, napakadali po. Napakadali dahil siguro maraming packages, maraming option of payment. And pwede ka mag-arkila ng yacht, napakamura lang po ng yacht dito. Grupo kayo, mag-jet ski ka, napakadali pong makuha yung ma-experience yung gusto mo ma-experience na hindi na-experience na nasa Pilipinas. And kahit po sa USA, yung kaibigan kong namamasyal dito sa sa Dubai, iba dito, magastos, sabi niya mahal ang lifestyle pero madali siyang makuha. Madali siyang mamithi. Madali siyang kunin, ma-experience yung mga gusto mong gawin sa buhay. Mas madali po. Yung nga lang, talagang hindi ka makakaipon dahil nga po, sa sobrang dami mong gusto ma-experience, puntahan, out of town, yung mga packages, or out of country, dahil gusto mong ma-experience lahat eh. 'Di ba? Habang bata ka. Kaya yung iba talagang walang ipon dahil habang bata ka, gusto mong ma-experience yung mga 'yon, 'di ba? Then tapos ipon. So, yun po, iba-iba ang
ang ang ano ba tawag dyan doon, na mga Filipino na nagtatrabaho sa Middle East, iba sa 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 Europe or sa USA or Canada. Doon, pag naghingi ka sa mga kamag-anak mo na doon, naku, pahirapan ha. Minsan once a year. Pero sa Middle East, may kamag-anak ka sa Middle East, every month. Every month, ang allowance mo. Pero pag ibang bansa, so pahirapan po. Mahirap hugutin ang pera sa kanila. Hindi ko nilalahat ha. Base lang po yan sa experience. Okay? So, ayan po, dyan sa ating mga DDS dyan sa Dahig, aba, ambag-ambag naman po kayo, kawawa po yung mga kababayan natin sa Davao City, o hindi po umulan dyan ha, hindi binagyo, ambon lang, pero bumaha. Ayan po, oh, angat buhay po ang tumutulong, angat buhay ni Leni Robredo. Asan po ang local government? Oh, asan po yung mga DDS? Asan kaya yung mga DDS vlogger? Bakit sila mag-ambag-ambag, no? Para matulungan nila itong mga kababayan, mga ka-DDS nila.